Tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan sa essence o nagpapa-Pilipino sa isang Pilipino. Sa mga nagdaang, episodes, tinalakay natin yung heritage of smallness, kung bakit parang meron tayong ugali ng mga Pinoy na, ah, mas mag-focus sa maliliit na bagay kaysa sa malakihang galawan. Tapos well, suwerte tayo dahil, kasama natin yung mga social science students mula sa UST, si Lebron tapos si Jansen from RTU. Now, last week naman, pinag-usapan naman natin yung kahalagahan ng kasaysayan 'no, yung koneksyon, contrary or yung mga opinyon natin na totoo nga ba na kaya tayo ganito kakomplikado 'no? So to speak, bilang bansa ay dahil impluwensiya ito ng mga Espanyol sa atin. Kaya ba tayo ano, inagawan ba tayo talaga ng pagkakataon na mag-determine ng ating sariling identity? Ngayon, susubukan naman nating talakayin o pagkuwentuhan gaano kahalaga ang politika sa relihiyon 'no, sa espirituwal na aspeto ng isang Pilipino at gaano kahalaga ang espiritualidad sa politika ng isang Pilipino. Bakit? Marami sa atin, 'pag sinabing 'pag nagsalita ang mga lider ng simbahan o ng mga relihiyon tungkol sa mga pulitikal na kaganapan, eh, may magre-raise agad ng flag 'no, parang automatic, eh. Separation of the church and state sabi sa 1987 Constitution. Pero 'pag pulitiko naman ang nag-preach parang wala, hindi na ano 'yun, hindi na hindi natin nare-raise 'yun. So 'yan ang isang sa tingin natin, eh, puwede nating pagtsismisan sa episode na ito, sa ating well, hindi naman siya formally in-establish na mini-series 'no, pero what makes a Filipino a Filipino? So 'wag natin patagalin pa. Ako po si Russell, Ako naman po si Lennon, ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Bago tayo Mhm. pumasok dun sa mismong eksena ng kuro-kuro, eh, ikaw bilang pare na naging seminarista ka, naging estudyante ka sa Upper Bikutan, paano mo nakikita o naiintindihan yung separation of the church and state, 'no? Kasi sa tingin ko yun yung isang ano din, eh, tono. Kasi kung sa nakikinig nito, baguhan lang siya nakikinig, siyempre magkakaroon siya ng bias na, "Eh, pare naman yung nagsasalita, eh." So, ikaw before ka maging pare and ikaw bilang pare 'no, nag-change ba in a way din? Yung mga gano'n. So, um, ikaw ano bang ano mo diyan? Anong thoughts mo diyan sabi nga nila? Well, siguro simula pa nung mga bata tayo, ewan ko kung that's the normal quote unquote na, pagtingin 'no, o baka sadyang weird lang tayo. Pero simula pa ng mga bata tayo, we understand that the government, the political part of society, and the church 'no, spiritual part of society. Meron silang kanya-kanya kumbagang departamento, 'di ba? Meron silang jurisdiction. But at times, it's true na mayroong ano, tagpuan kumbaga 'no? Kasi ang gobyerno ang gumagawa ng batas, at ang batas ay hindi lang ukol sa mga bagay na, kunwari sa business lang o ano, lahat 'to ay puwedeng maka-ano, masaklawan ng morality for example 'no. So, as we know, dun papasok ang simbahan 'no. So, I think simula ng mga bata pa tayo we are aware of that ano, dynamics 'no. And it is true that for many of us, eh,
minsan hindi natin ba naunawaan ano ba talaga 'tong separation ng church and state? Ibig sabihin ba talaga walang pakialamanan sa isa't isa? Ibig sabihin ba talaga, hindi puwedeng magsalita yung isa laban sa isa, 'no? So, nung mga bata tayo ano, hindi natin siya defined, yeah, that is true. Ano yung limits, pero alam natin na, okay, eto competence 'to ng simbahan na magsalita. Ang kabataan natin, at least namin ni Russell, kasi, yun sa statistics ay half sa inyo ay kaedaran naman namin, eh. So, natin, 'no? Tanda ko ang isa sa pinakamalaking issue noon na pumasok ang debate ng separation of church and state ay yung RH Bill, 'no? May karapatan bang magsabi ang simbahan o tumutol sa isang panukalang batas na sinusuportahan ng pangulo ng republika nung panahon na yun, 'no? Mga bata tayo, oo. Kasi nasasaklawan niyan yung ano, mga katanungang moral, 'di ba? Pero yung iba, hindi. Kasi ano 'yan, batas 'yan, gawain 'yan ng gobyerno, eh. And maybe now na ako'y pari na, some will say na, mas bias ka na kasi pari ka na. Maybe, oo. Pero also, I have learned things, 'no, yung history halimbawa. Later on tingnan natin, saan ba talaga nanggaling yung idea ng separation of church and state? Kasi una't higit sa lahat, unahan ko na, ang argument dito, it is not natural. In fact, it is not because of the state, of the governments, kaya may separation of church and state. It is because of the church who wanted to be independent of political machination, 'no? Titingnan natin mamaya yung history, 'no? Kasi ang mahirap minsan, ang idea natin 'di ba parang ano, may separation of church and state kasi nung araw kinokontrol ng simbahan yung mga gobyerno. And I think that is unfair because historically, it's the reverse. Anyways, yun lang, yun yung ano ko. Yeah, thank you. Oh, well, I have stumbled upon some readings kanina. Kung pinag-usapan natin ng topic less than 3 hours ago na ito yung topic natin. It's fascinating to find out na yung doctrine pala ng separation between the church and state is far from what I was taught of, no? And very, very far from how I understood it in the past. Sa iniisip ko ngayon nga, bawal mag-meddle ang simbahan sa ano, sa affairs ng pamahalaan. Turns out, no, just to cite, no, to honor din and recognize yung ating source, no. Sa mga ano, may mga mahilig sa readings, no. Ito very helpful 'tong Respicio law, no, Respicio and Company, parang gano'n. So, 4 points. Number 1 is the non-establishment of religion. Kaya merong separation of the church and the state kasi it prevents the state, no, from endorsing a particular religion. O bawal magkaroon ng state religion kasi nga yung yung estado, no, napakalimitado lang ng aking pagkatuto nung nag-paralegal tayo sa UP, 'no. Meron siyang police power, 'di ba? Yung police power kasi hindi 'yan yung trabaho ng pulis na parang pulis sa PNP, 'no. Police power ang pagkaintindi ko is yung authority ng estado magpatupad ng batas, mag-regulate, mag-detain, manghuli, 'di ba, mag-impose, 'no, ng batas. So ang nasa ano kasi yan, nasa Article 2, Section 6 ng Constitution. The separation of church and state shall be inviolable. Bawal siyang i-violate, 'yan. Tapos Article 3, Section 5 yung Bill of Rights natin, Article 3 yan. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required
for the exercise of religious or political rights. So, may apat na malaking punto yung Bill of Rights sa pag-define kung ano ba yung separation of the church and state. Yun nga yung una, um, walang promotion ng particular religion. So, predominantly Catholic ang Pilipinas. Dati, hindi ko alam kung ngayon Katoliko pa rin tayo, hindi ko alam Katoliko pa rin ako ngayon. Pero Pero okey din yung ano, predominantly daw Catholic ang simbahan kasi di ko rin alam kung oo, kasi di ko alam kung Katoliko pa ba yung ibang mga nasa loob ng simbahan. oo, And yung mga that nagsasabit joke ng ano, ng kalapati. and that joke was brought to you by the late Pope Francis, 'no, yung lumapit sa kanya yung presidente yata ng o representative ng ano, conference ng German bishops. At parang sabi niya, "Your Holiness, these are the ano, representatives or delegates from the German Synod." Tas sabi ni Pope, "Oh, are they Catholic?" So, yan. That joke was brought to you by everybody's Pope. Anyway, so it prohibits, sabi nga dito sa aking reading, prohibits any form of state-sponsored religious activity such as mandatory prayer in public schools, allocation of government funds for religious activities, mamaya mas maano pa natin yun, or endorsement of religious messages by state officials. Depende sa interpretasyon natin, pero well, dahil nga culturally diverse din tayo, so from time to time may message ang pangulo, ang vice president, kung sino mang pinuno tuwing Pasko, tuwing Holy Week. Pero tuwing Eid-el-Fitr din, kapag may mga holidays din na ano, na non-Catholic o non-Christian, 'di ba? So, isang ano 'yon. Number two is free exercise of religion. So, lahat ay malaya, 'no, mag-practice ng kanilang faith without state interference. Subject to certain limitations such as when public policy or general welfare is at stake. So, ang isang example dito, kapag yung isang leader nang-aabuso na pala, financially, morally, 'di ba? Yung iba nga sexually pa, 'di ba? So, kailangan mag-intervene yung Estado doon. Number three, no religious test for political and civil rights. Ang sinasabi, kapag i-appoint ka, hindi ka ite-test sa religion mo na, Katoliko ka ba o INC ka ba o born again ka o Muslim ka ba? Kasi dapat ito para lang 'to sa ano, dahil direktor natin o ang sekretary o ang pangulo ay ganito relihiyon, dapat hindi gano'n, 'no? So, dapat walang diskriminasyon pagdating sa government appointments, electoral processes, and even yung exercise ng citizenship, 'no, yung pagboto, pila sa ayuda. So, dapat ano 'yun, labas ang relihiyon do'n. And lastly, yung use of public funds. Wala dapat, sabi dito, gamitin na lang natin 'to, Article 6, Section 29 o subsection 2. No public money or property shall be appropriated, applied, paid, or employed, directly or indirectly, for the use, benefit, or support of any sect, church, denomination, sectarian institution, or system of religion or any priest, preacher, minister, or other religious teacher or dignitary as such, except when such priest, preacher, minister, or dignitary is assigned to the armed forces or to any penal institution or government orphanage or leprosarium. Kaya merong mga chaplains o mga kapelyan, 'no, yung, chaplain service ng military ordinary, yung mga pari na sundalo. Tama ba yun? Paring sundalo o sundalong pari? Kasi ano yan, parang ano lang yan, may Katoliko pa ba sa ano. Pero yun ang aking notes dun. Kaya ko sinasabi, napaka-rich pala nung message ng Constitution, pero ang dumadating na messaging sa atin, non-interference, 'wag mag-meddle. Kaya eto naman ang simbahan parang sirang plaka din, pa-explain na
Patuloy ang explanation na hindi kami nangingialam, ang sinasabi lang lahat ng moral, lahat ng doktrinal, lahat ng magdadala ng mga mananampalataya sa langit o pabalik sa Diyos, trabaho ng simbahan 'yun, 'no. Even the hard truths, 'di ba? Kaya tuwing eleksyon, hindi ka naman makakarinig ng pari na ano, nagpo-promote ng pulitiko, sana, sana. Ang maririnig mo sasabihin ng pare o ng obispo o lay leader o bumoto ayon sa konsensya. Ano ba ang qualities ng isang leader? O babasa, kukuha ng ano sa Biblia, o may takot sa Diyos, tapat, may paninindigan, 'di ba? Tapos at saka i-a-apply 'no? So ikaw pupukawin ng konsensiya mo, pero yung magsabi na eto, after na 'to yung anak naman, tapos yung isang anak, 'pag naubos yung mga anak, yung pamangkin naman hanggang 2060, may gano'n pang ano minsan, eh. So, all of this is not really about interference 'no, yun lang gusto kong ipunto, na ang doctrine ng separation of the church and the state is not about the church binabawasan ang kapangyarihan ng simbahan dahil tama si Lennon, eh, gusto ko ng ano, eh, dugtungan na yun. It's not really about regulating the church kasi masyadong makapangyarihan ng simbahan so kailangan putulan ng ano, ng impluwensiya. Actually baliktad kasi merong ano, eh, well disclaimer, this is not interpretation o practice of ano 'no, of law 'no. Pero merong isang term na ginagamit sa legal ano natin system, yung ultra vires, beyond the powers 'no. So kapagka nag-exercise ng police power ang estado, may tendency siyang mag-ultra vires o gawin yung beyond sa hinihingi sa kanya ng batas o itinakda sa kanya ng batas. Ngayon, kung i-apply natin sa ating ano, sa ating kuwentuhan, for the longest time bago pa na-define yun, trabaho ng simbahan yun, na ang estado ay hindi mag-ultra vires lagi kasi nga tulad niyan 'di ba yung panahon ng Espanyol, yung tendency na maging over sa slavery, nandiyan ang simbahan, "Teka, mag-Synod of Manila tayo, o i-condemn natin na walang ganito, walang walang slavery, bawal 'yan." O itrato ng may dignidad ang tao. Kung employ mo 'yan, sahuran mo. Kung employ mo 'yan, ibahay mo. Kung ibabahay mo, bigyan mo ng matinong pagkain at tulugan. Hindi puwede yung tatratuhin mong hayop, kung gano'n ba, 'di ba? Kasi ano siya, eh, hindi lahat ng legal ay moral, eh. At yun din ang isang issue na mamaya tatalakayin natin. Hindi nga lang din lahat ng moral ay legal. Kaya may mga nakukulong na mga passionate na ano, na men and women of faith 'no, kasi sa ibang bansa ano, suwerte tayo sa Pinas kasi well siguro naramdaman lang natin yun briefly during the Philippine Revolution, pero wala naman talaga naging anti-clerical movement. Hindi ko alam, kung na in a national scope, parang wala akong nabasa. Nagkaroon ng mga pag-aaklas 'no, aklas yung mga ganitong tribes 'no, tapos they persecuted everyone, walang discrimination. So basta kuwan ka, regardless kung pari ka o sundalo ka o kuwan ka, basta Espanyol, so may gano'n. Pero national wala naman. Pero yun nga, the church has been here because the same constituents ng estado are also the same people of God. Kaya nga in a way sa lahat ng mga sinabi ni FPRRD, ang tumatak sa akin dun sa isang sona niya na there's always a separation of the church and the state, but the people should never be separated from God. Although siyempre hindi natin alam kung sinong God yung tinutukoy niya dun. Well, hindi naman 'to theology ano, subject 'no, pero socio-politically, it's comforting na merong ganun pang ano, sensitivity 'no, when it comes to the cultural 'no, socio-cultural balance ng bansa.
Pero yun, ang dami kong ano, dami kong excursus. Pero pre, yun yung ano ko, all this time akala ko yun ang ibig sabihin ng separation ng simbahan at estado. I've been wrong all this time. Kanina lang ako nagkaroon ng idea na, yun pala ibig sabihin nun. Pero now, sa current na sitwasyon natin, kasi nga masyadong yung sinasabing separation of the church and state, laging naka-focus siya sa simbahan na ikaw ang kontrabida, ang bida ay ang estado o ang bida ay ang masa, may ganun pa. Especially yung mga medyo makakaliwa, ah, i-exploit yung mga taong simbahan, 'tong mga estudyante naman ng philosophy at theology, bilib na bilib naman sa komunismo, sa Marxismo, eh, hindi nila alam mga walang Diyos yung mga yun, 'di ba? Pero well, yun ang isa ko rin dun. Pero, ah, yun nung ano, yun nung trend na masama ang simbahan, mga prayle, Damaso, ganyan, ganyan. Pero ngayon, punta naman tayo dun sa isang panig, na paano kung ang estado naman yung may tendency maging kontrabida. Oo, ang ganda ng mga words 'no, may tendency maging kontrabida. Paano kung sila naman? Tapos, how do we account for clergymen, people na nagpo-promote ng ano, ng political party, ng political ideology? How do we account for them? Kasi 'di ba, kung may constitution tayo to guide us, 'di ba may ebanghelyo, may gospel to also guide our ano naman, practice of faith. So ikaw, paring father, ano bang ano mo diyan, masasabi mo diyan? The idea ng separation, quote unquote, of the church and state is something, hindi naman siya modern na boundary. Pero for us, for humanity, it is something unnatural. Kapag babalikan natin yung kasaysayan, no? Balikan mo sa dawn ng civilization. Almost always, yung high priest ng isang tribo is either yung mismong chieftain o yung asawa niya o member din ng royal family o ng mga ng nobility, 'di ba? So, sa Roma halimbawa, Roman Empire for example, no? Yung Pontifex Maximus, yung ngayon title ng Santo Papa, ang original na Pontifex Maximus ay yung Roman Emperor. Part niya yun, ano siya, kumbaga, um, hindi man siya, um, priest in the sense na nagsa-sacrifice siya, pero sa malalaking gathering, sa malalaking rituals ng estado, yung emperador yung namumuno nung sacrifice. So he acts as a priest, 'no? So yun yung ano, kumbaga hindi ko naman sasabing natural, pero historically gano'n ang sistema until Christianity came, 'no? Till Christianity came. What happened pagdating ng Kristyanismo? As early as Saint Augustine, nagkaroon na ng idea na iba yung secular, no, from secula, time or temporal, at yung spiritual, 'no? Sabi ni Saint Augustine dun sa kanyang libro na The City of God, na ang perfect na city, wala tayong magkakaroon ng perfect na city dito sa mundo. The perfect city o yung city of God, yung heavenly Jerusalem, yun yung ating goal, 'no? Para maabot yun kailangan nating i-ano, i-apply dito, although imperfect at never nating mapa-perfect dito sa mundo. Pero kailangan nating i-apply yung justice ng city of God, 'no? So from Saint Augustine onwards, unti-unti ngayong nabuo sa simbahan yung idea na, so puwede mo palang ma-separate yung secular at yung spiritual. So in that sense, the idea of secularism will not survive if it is not because of Christianity. Outside of Christianity, hindi puwedeng magkaroon ng secularism. Kasi punta ka sa ibang mga religion, ang hirap, bakit ang hirap i-ano, i-implement yung
Western idea ng democracy there na walang Christianity. Kasi mahirap anuhin 'yun, hindi maaarok 'yun yung idea na 'yun na, puwedeng hiwalayin 'yun? And then because this idea na galing kay Saint Augustine later on na-adapt ni Pope Gregory the 7th sa Gregorian reforms 'no. Nung Middle Ages ang tawag diyan na yung theory of the two swords 'no. Ang idea nun ay sabi ng simbahan, so ang Diyos dahil sa Diyos nanggagaling lahat ng authority 'no. So tanggap yan ng lahat, at least noon 'no, lahat ng tao na naniniwala sa Diyos, lahat ng authority galing sa Diyos 'no. Now, sabi niya, yung authority na yun para ma-exercise dito sa lupa 'no, para magkaroon ng order and justice, may dalawa nga yung sword 'no, ang authority ng Diyos na ipinagkaloob niya sa dalawang lugar. Yung first ay yung tinatawag na spiritual sword o yung spiritual authority na ipinagkaloob sa papa, sa mga obispo, sa mga pari 'no. So, that sword, ang jurisdiction niya ay spiritual of course, morality 'no. As we can imagine, madaling naman siya maintindihan, eh. And then the other sword ay yung temporal sword na at least in the medieval times was entrusted first to the emperor, later on nung nagkawatak-watak ng medieval era, to the princes 'no, sa mga prinsipe. Itong temporal sword ay para ma-maintain yung justice, temporal justice, ma-maintain yung peace sa tinatawag na Christendom. So ngayon, ang idea ng simbahan, especially this time, is that, dahil may dalawang sword, independent ako. Hindi ako puwedeng diktahan ng emperor 'no. Now, saan nanggaling 'yan? Kasi remember after the fall of the Roman Empire, of the Western Roman Empire, no, nagkaroon ng vacuum of power sa Europa, especially sa Roma. Kaya kinailangan yung punuan ng papa 'no. Later on, may mga leaders 'no, na umusbong na gusto nilang maging katulad ng Roman Emperor, and part of that is to control din yung ma-assert din yung tinatawag na Caesaro-papism. Caesar 'no, and Pope. Ibig sabihin na ako as a political leader, as the emperor for example or as the king, ako ay superior ng papa, superior ng obispo. So, puwede akong mag-assign ng obispo, puwede akong kasi meron din akong hindi lang ako politiko, kumbaga meron din akong spiritual jurisdiction 'no. So, ang buong kasaysayan ng medieval history ay almost always a tension between imperial or political power and papal power over the churches 'no, yung properties ng Feudal kasi, eh, simbahan, mga feudal. monasteries. Hmm, yung tinatawag nating, investiture clashes o investiture, tension 'no. Sino ang puwedeng mag-assign ng obispo, yung hari ba o yung papa 'no? So, andiyan yung yung tension 'no. Pero unti-unti nang namumuo, ibig sabihin, yung idea na, independent ng simbahan 'no. Pero hindi pa rin nabubuo yung idea na, so dapat ang simbahan, yung mga pari hindi puwedeng maghawak ng public office. Tapos yung mga pulitiko hindi puwedeng mag-intervene sa simbahan 'no. Wala pa nung panahon na 'yan. Na-codify 'yan, and the first to use the exact term separation of church and state sa US na. When the United States was formed after revolting from the British, nung ginagawa nila yung kanilang constitution, diyan pumasok yung separation of the church and state. Now, to understand that, kailangan mo munang maunawaan ano ba yung sistema ng mga British 'no. After ng reformation ng England 'no, nung humiwalay sila sa Roma, ang inassert ng hari ng Inglaterra na si Henry VIII, "Ako at hindi ang papa, ako ang supreme governor ng simbahan dito sa Inglaterra." So lahat ngayon ibig sabihin ng obispo sa England ay subject
ng hari. Until now, 'no, si Charles III ang Supreme Governor ng Church of England. So ibig sabihin, yung doktrina nila puwedeng baguhin ng hari, puwedeng baguhin ng parliament nila. Actually gano'n 'yun sa kanila. Sila ang pinaka-medieval o at least pre-medieval na nag-e-exist pa rin ngayon na idea ng walang separation ng church and state, 'no? So dun yung mas maiintindihan kung bakit kinailangan ng simbahang lumaban para sa kanyang independence. Kasi 'pag sinabi halimbawa bubukas ng parliament ng UK na, dapat i-adapt na ng simbahan ang doktrina na puwedeng pumatay ng tao. Tatanggapin nila 'yon, kasi subject sila ng gobyerno ng United Kingdoms. So dun nanggaling yung and remember yung United States, at least yung 13 original states ay dating colonies ng United Kingdom. So nung humiwalay sila, nag-declare sila ng independence, one of the founding principles ay yung hindi na dapat maging gano'n yung sistema, 'no. Actually nanggaling yan yung unang gumamit talaga nung term na separation of church and state, eh, I think isang pastor yun na Baptist, eh. Ito si Roger Williams, 'no. And then later on, na-adapt siya sa Constitution ng United States na nilagay ni Thomas Jefferson, 'no, at pinaliwanag niya sa isang letter niya sa, actually sa mga Baptist din na mga simbahan, eh. Itong idea niya na 'to, at least dahil itong pinakauna kailangan natin maintindihan kasi dito rin nanggaling yung Constitution natin. Remember, yung model ng gobyerno ng Pilipinas ay modeled after the US model and the US Constitution. The separation of church and state, according to Thomas Jefferson, is actually a protection for the churches para hindi mag-intervene ang estado sa kanila. Ibig sabihin na ako, presidente ako ng Pilipinas, wala akong karapatan na magpangalan sino magiging parish priest ng Lower Bicoltan halimbawa, 'no. So kung meron kayong debate sa simbahan, 'no, tayo ba ay magla-Latin mass o hindi? Bilang presidente ng republika, wala akong karapatang mag-meddle dun at magsabi na, "Hindi, bawal yan, dapat novus ordo lang tayo." So, it's a protection. Yun yung original na idea, oo. And then later on, na-adapt natin sa Pilipinas. Now, you might be asking, "Teka, so dun din ba nanggaling yung idea na dapat, 'no, bakit yung mga pari nagko-comment kayo sa politika?" Bawal yun kasi separation of church and state, eh, 'di ba? That's actually wrong kasi wala yun doon. Remember kami mga pari, we are still citizens. So una, tigit sa lahat, karapatan namin yun. We are all political beings, eh. Yun ang isa sa mga ng demokrasya, eh. Now, the question, bakit hindi puwedeng tumakbo maging pulitiko ang pari? Bakit hindi siya puwedeng mag-promote ng isang pulitiko, ng isang political party, 'no? Hindi ba dahil nasa constitution yun ng Pilipinas? No. Actually, that prohibition is not in the constitution. That prohibition is in the canon law, at least for us Catholic priests, well, nagsimula yan, historically ulit tayo, babalik tayo sa history, 'no, nung nagkasundo na kasi remember dati ang papa ang kumbaga hari ng Papal States tapos sinakop yun ng Italy, tapos matagal silang walang peace hanggang nung before mag-World War II nagkaroon ng tinatawag na Lateran Treaty, 'no, na grant ng sovereignty sa Papa sa Vatican City State. So part of that treaty ay yung acknowledgement ng Italian state na ang simbahan ay independent, meron siyang, puwede siyang mag-intervene sa morality, 'no, sa tawag dito, sa mga issues na may kinalaman sa 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 morality, sa spirituality and everything, 'no? At hindi siya puwedeng pakialamanan ng gobyerno. Later on, nung na-formulate na yung canon law na tinatawag o yan yung batas ng simbahang Katolika, dun actually na-codify
na bawal na. Kasi dati puwede, may mga princess bishops nga na tinatawag, eh. Mga sila obispo sila pero meron silang sariling army kasi mga prinsipe rin sila. Sa canon or canons 368 to 430, 'no, diyan ay mini-maintain ng simbahan yung kaniyang innate right to evangelize and govern herself without secular interference. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung original idea ng separation of church and state, 'no? And then the church actually prohibits yung tinatawag niyang mga activities that are unbecoming or foreign to the clerical state, such as becoming part of a political party or endorsing, well, that's part of that, endorsing a political party, a politician, and also forbidding the clerics to hold public office. Canon 285, 'no? Canon 285, bawal kaming tumakbo. Hindi dahil pinagbabawal ng constitution, kundi dahil pinagbabawal ng canon law. Kaya makikita kayong balita ulit na, "Ay, si father ganito tumakbo," 'no? Ayan, Si ito, tama Amon, si Russell, one of si the Am classical, examples, well, hindi marami sa Pilipinas, pero ito ano mas sikat kasi worldwide. Si Ernesto de Cardenal ng Nicaragua, pari yan, 'no, kardinal pa nga apelyido. Tapos tumakbo na senador ata yun ng ano, ng Communist Party o ng kung ano mang kagaguhan. Pero ng isang party, 'no, na sila ngayon hanggang ngayon ang ano, ang mga diktador doon. So ngayon, inano siya, sinuspend siya ni John Paul II, 'no? Kasi that's against canon law, hindi dahil against yun sa constitution. Technically, kunwari kung hindi yan nasa canon law, puwede kaming tumakbo, puwede kaming ano, maging member ng isang political party. Yun nga, bawal din kahit hindi lang tatakbo, maging member ka halimbawa ng isang political party, bawal kami. That's canon 287, 'no? And then later on, mas tinindihan pa actually, si Pope Benedict XVI sa Deus Caritas Est, yung kanyang first encyclical noong 2005, at so letter niya sa Chinese Catholics ng 2007, he reiterated that the mission of the church is spiritual, not political, 'no? So lahat 'yan ng barriers na 'yan ay hindi dahil 'yan ay inimpose ng estado sa simbahan. Rather, ang simbahan ang nag-regulate, especially sa mga clergy, 'no, sa mga members ng clergy. Why? Kasi becoming part of a political party, becoming a politician ourselves kami, masisira nito, nito yung aming vocation as priests, 'no, as intermediators between God and man, 'no, kapagka nakain na kami ng, let's say, yung tinatawag nating, the profane, 'no, yung makamundo, not in the derogatory sense of the term, yung secular na tinatawag, yung temporal, 'no. Kasi nga remember, ang pari ay hindi siya, kasi minsan gano'n din, eh, yung ang nasa puso nito yung tanong na 'to ay ano ba yung image natin ng pari? Siya ba ay direktor ng isang NGO o siya ay isang pari na nagsa-sacrifice, na ano, gumagawa ng mga rito, 'di ba, nagpe-preside sa mga rito, 'no. So, 'yun yung ano, isang napakahaba at napakagulong explanation ng pinanggalingan nung idea na 'yun, 'no. Kasi naipaliwanag ni Russell kanina yung legal, yung constitutional na, interpretation nitong clause na ito ng separation of church and state, 'no. So, ngayon with this na nakita natin na ang origin pala niya ay yung simbahan mismo na nag-a-assert na siya ay independent, para hindi siya pakialaman ng mga politiko, para maging malaya siya sa kanyang evangelizing mission. Ngayon makikita rin natin, ibig sabihin na kapag pumapasok na ngayon yung problema na laging tanong, so ang mga pari kasi gano'n naman, eh, we
tend to forget that the church is not just the priests, 'no? Na ang simbahan ay tayong lahat na bautisado, lahat na nabinyagan. Kaya tama 'yun, you cannot really separate the people from God kasi the same state, 'no, the people is the same people of God, 'no? So, kapag nagsasabi tayo ng, bawal 'yan kasi separation of church and state, kadalasan almost always we mean the church as the priests, 'no, the clergy. Oh, bakit nagko-comment yung mga pari sa corruption? Bakit kayo nag-aano sinamahan niyo pa yung isang dating senadora para magkaso sa minamahal naming, um, only begotten daughter. First and foremost, hindi niyo naiintindihan yung separation of church and state doon. Kasi nga again, hindi yun yun, eh, hindi yun yung meaning ng separation of church and state, eh. Secondly, karapatan niya yun kung sino man yung pari na yun, karapatan niya yun bilang citizen ng isang democratic country na magkaso sa isang public official. And third, ewan ko sila, ako napapansin ko lang may disconnect kasi mayroong parang imbalance na pagka ang isang pare, isang obispo nag-criticize sa isang politician o isang political ideology, automatic parang, "Uy, ano 'yan, separation of church and state 'yan." Pero pagka baliktad naman, 'pag lagi kang katabi nung pulitiko, 'no, lagi mo siyang tapos makikita na mapi-picturan ka ganyan o kaya magba-block voting ka halimbawa dun sa pulitiko. Walang separation of church and state kang maririnig. Parang, "Ay, yan talagang si father ang buti pa siya magaling siya," 'di ba? So, parang napaisip lang parang hindi lang sa hindi natin naiintindihan yung clause na yun, but rather baka ina-abuse din natin yung paggamit ng term na yun, 'di ba? Ewan ko, ikaw? Maganda yung yung pagkaka-expound mo dun, especially yung historical underpinnings ng, bakit ganito mag-isip ang simbahan. Um, Halos sumasabay ako dun sa pag-imagine habang nilalatag mo yung history and of course yung mga, guiding principles, yung canon law. Ngayon ko lang din natutunan yon na hindi pala yun sa law of the land, canon law pala yung nagpo-prohibit 'no. And it pains 'no to behold, to to see in our society ngayon na politically polarized tayo, 'no. Even our church 'no, even the church in the Philippines gets divided for all the wrong reasons. Ako it's only my my personal opinion um, don't shoot the messenger pero let's try to observe 'no how things are going on sa society natin. We just hate people for no reason at all and minsan we have a faction of people na dedicated for that. Yeah, let's hate the Dutertes of the South. Let's hate the Aquinos of the North. Nagkakaroon ng gano'ng klase ng nung let's hate the Marcoses of the North and without even minsan nakakalimutan natin na sila din nung Leyte. Um, just my point exactly. Ever since na-divide tayo nagsimula yan na nakita ko sa RH Law, eh. Okey. Parang na, in a way, medyo na tayo dito. Eto na yung lamat and some powerful, entities, in-exploit nila yun, yung maliit na crack, eh, sa dating solid na buong, um, civically informed 'no, well-informed, active 'no, same time morally conscious na Pilipinong Katoliko. Just nakakalungkot lang rin na, bigo. Pero balik tayo, ano nga ang tanong mo ulit, sorry? Yung imbalance ba ng paggamit natin nung term, 'no? Pagka
sinasabi na, separation of church and state. Parang Oo, laging ano na-unfairan ako doon kasi yun nga, yun sa opening ano ko rin, lagi yung maririnig mo kapag ang simbahan ang nagsasalita, 'no? Pero we're only talking when we say church o simbahan, we're only talking about the Catholic Church. Pero walang separation of church and state kapag may block voting na, kapag may endorsement na, 'pag merong sorry, Katoliko si Brother Mike pero may gano'n din kailangang ligawan si Brother Mike Velarde for example. And no matter noble man yung cause ng kanyang community pero something like that 'no, parang kapag may mga particular denominations na yung mag-e-endorse, wala na yun, hindi na yun nasa-site, hindi na yun sinisigaw 'no. And kapag yung politician 'no, may sarili siyang church, tapos siya yung executive leader nun, siya yung head pastor or whatsoever, and he uses the platform to promote himself 'no. Especially kung halimbawa siya ay ilalagay sa anomalies, may mga accusations against him or her 'no, he will recourse or they will recourse 'no to the comforts of the flock 'no, na, defend me because this is the will of God." No, it's so easy. And I remember Nietzsche, stupid people claim to know many things, they keep on saying things 'no, even with little knowledge. I'm paraphrasing of course, siyempre German din yun. But those who are learned, they doubt on everything. That's why our society is ruled by idiots. Kasi yung mga professors, mga academics, eto kami idiots kami ni Lennon, yes, talak kami ng talak, pero yung mga tunay na matatalino, nagtatago sa akademya, they don't say anything, hindi sila pumapatol, hindi sila nag-e-educate ng malawakang masa 'no. I mean, that's also my lament for many of them na parang nagkukubli sila dun sa confines ng classroom dahil kaharian nila yun 'no. Ah, they don't educate people and they have so many doubts. So kapag halimbawa tinanong mo halimbawa separation of the church and state, ang hindi ka nila bibigyan ng sagot, ang sasabihin nila, "By separation, what do you mean by separation? Is it legal separation? Is it canonical separation? Is it metaphysical separation?" Bu-bullshit-in ka pa nila ng gano'n, 'di ba? Pero pero ito ano natin, kaya sinasabi mo kanina 'di ba, ang pari ba ay, ah, direktor ng NGO o siya ba ay minister of sacrifice and the rights? Ayun, may third category na, vlogger ba ito na puwedeng tumakbo sa misa o kaya mag-performative ano, actions, kaya mag-ano, malabnaw na homily, I mean so and so. Pero that's my point. I mean, while so many of us, yung mga learned na tao among us, they have so many doubts and they don't want to open their mouths, are completely surrounded by idiots. Some of them are representatives of the church. I'm sorry, pero ako, I tend to be a representative, kasi galing ako sa loob 'no, pero yeah, I'm a complete idiot too. Pero what will happen to us 'no, if tulad naabuso yung pagkaintindi at yung pag-apply mismo nung doktrina ng, paghihiwalay ng estado at ng simbahan. Ano yung future natin, ang future natin. And it has been ano, it's our standing law of the land. It is the highest law of the land, yung constitution natin. Pero much is being ano, less ang, knowledge 'no. Kahit tayo, ikaw first year ano yan, first year first sem ba sa college ang Philippine Consti? Second sem, first year second sem. After nun wala na, 'di ba? Wala na, riots lang. Ngayon tinanggal pa nga yata sa curriculum ngayon. So, saan na tayo tutungo?
And that's all ano, that's something na kailangan maalarma rin tayo. Well, next naman yung gusto kong itanong naman sa'yo, paano yung ano, yun nga, how do we account yung, although na-explain mo na bawal sa canon, pero paano naman natin i-re-raise yung genuine na na balance 'no? Dapat hindi ano, hindi tayo ang fu ang suggestion ko dun sa ang dapat understanding natin when we speak about separation, it's not about separation na kuwan lang, ah, OA kasi yun, eh, to limit your power. Kasi gano'n yun, hindi dapat yun frame ng gano'n, ng mga constitution framers natin. But rather it's about balance 'no, healthy balancing. Kaya nga yung separation of powers, eh. Kasi bago pa yan may doctrine ng separation of powers yung executive, ito ka, bawal kang lumagpas diyan. Legislative nandito, judiciary nandito. Kasi nga, yun ang wisdom ng 1987 Constitution daw, yan para ano, para hindi ako makasuhan daw. I ikukuwan ko yung mga nagturo sa amin. Kasi nga, nagkaroon ng part ng history natin na yung tatlong powers ng government napunta sa iisang tao. Siya ang ultimate judge, siya ang ultimate legislator, siya pa tagapagpatupad. So to prevent that from happening, inano na, nilak na sa constitution na, hindi dapat meron tayong doctrine of the separation of powers, sabi ng mga teacher dun 'no. So, ganun din yung understanding dapat 'no, na yung tendency mag-ultra vires kasi 'no, lumagpas sa kanyang mandato, lumagpas sa kanyang tungkulin 'no. Meron tayong mga ano, natural and yung mga legal 'no, sinet up ng batas natin na maging mga stopper 'no, maging, fence, bakod or ano ba tawag diyan, taga-gabay 'no. And yun ang ano, yun ang supposedly purpose ng simbahan. Ang ano ko dito, well, bago ko ipasa sa'yo, yung aking hopes 'no, especially nagiging vicious cycle siya, na ito ay issue lang tuwing mag-e-eleksyon, tuwing let's say a year before elections. So usually mag-iingay na 'yan ng ano, August ng ano, preceding year ta's election year yung next year. 'Yan na, magbabatuhan na ng putik, tapos manliligaw na ng mga leaders. Ta's siyempre gagawan ng headline 'yan, eh. Si ano, si Consi Lennon nakitang umattend ng misa. Sila iisipin na nila, si Lennon siya pala ang ano, siya ang ipo-promote pala ng ano, mga Katoliko ng ano, barangay ano, Eastern Bikutan halimbawa. Kasi wala, mga parang nominal lang, notional, fictional ano, parang gano'n 'no. So parang ang weird, eh. Tapos you have lay leaders, I want to call them lay leaders 'no, kasi totoo naman, eh, yung ano, sorry pre, na-hypocrite-on ako dun sa word na servants, eh. Servants 'yan sa parokya, hypocrite yun, bakit? Lay leaders yun, kasi they are leading the entire congregation. Kasi ang tunay na servants lahat tayo, including the priests. Kaya nga yung title ng Pope, Servant of the Servants of God, eh, 'di ba? Pero yung lay leaders yun, bakit? Kasi hindi lahat ng mga maninimba ay nagse-serve. So piling-pili sila. Problema ko dun, may mga certain na communities halimbawa sa Pilipinas, hindi lang pare kasi baka sabihin niyo naman anti-clerical movement na naman ako. May mga parokya, dominated sila ng mga kulay ng politicians, 'no. Nakikita ko yan sa seminarista ako, nakita ko yan sa Caloocan, 'no, sa Bagong Silang. Yung mga Eucharistic ministers mo, yung extraordinary ministers ng Holy Communion, nagmamarshal yan,
Pero kapagka hindi sila nagse-serve, ang uniporme nila, one kulay nung kapitan o ng mayor o nung konsehal. Tapos somewhere in Taguig may gano'n din, parang halos lahat both gawain ng parokya at gawain ng siyudad, nandun sila. Ngayon ang tanong ko dun, kailan natin i-a-apply yung ano, kailan natin i-a-apply, kailan natin mas maiintindihan yung separation? Kasi it's one thing na sige, payag na ako dun sa original definition natin. I-limit ang powers ng simbahan para kontrolin ng estado. Sige kung ganun talaga kasama ang tingin natin sa simbahan, okey. Pero paano naman yung simbahan ini-exploit yung estado, yung politicians, wag na estado kasi estado yun, eh. Yung politicians are exploiting people for their interests at the expense ng faith life ng isang community at ng mga individual. How do we account for that? 'Di ba may separation din dapat dun? Ang issue natin 'no, yung relationship ng simbahan papunta sa estado ay guided ng morals 'no. Puwede siyang mag-intervene kasi nanay siya, eh. "Hoy teka, sobra yung pagpatay niyo ng tao, wala ng due process." Teka, baka naman ano, nakakalimutan natin utos ng Panginoon 'yan, hindi inutos ni Pope 'yan, utos ng utos ng Diyos 'yan kung papatay. Teka, rampant na yung korapsyon, baka naman ano, nakakalimutan natin utos 'yan ng Panginoon, 'wag kang magnakaw. Rampant na yung sexual ano, yung immodesty sa TV, kahit sa mga bata, sa social media. Teka, utos ng Panginoon 'yan 'no, gano'n, morals 'no. Yung estado naman yung relasyon ng estado papunta sa simbahan ay illegal 'no. Ang issue do'n, dahil legal siya, walang pakialam yung ibang politiko kung basta legal, kahit hindi moral, 'di ba? Yun yung ano ko dun, eh, yun yung aking himutok. So, how do we account? Ikaw pre, kasi mas ano ka diyan, ako kasi all I can say or do is diagnose 'no. Pero kung ako mismo, I cannot really say much 'no, pero gusto ko lang i-expose yun na especially kung nakikinig dito may kakilala kayo o kaya nakakatanda sa inyo, kaibigan niyo, kamag-anak niyo. Baka puwede niyong i-call out 'no na, "Tito o kaya ninong, ninang, tita, serving the church, serving the Lord is one thing, pero yung paggamit niyo nung special privilege na yun na maglingkod sa Panginoon, hindi siya dapat i-exploit para sa political gains niyo." 'Di ba? Kasi sino pa mag-aano sa atin, eh, yun din ang call natin, prophetic ano natin yan, eh, vocation 'di ba, maging prophet. Pero ikaw pre, major superiors of the Philippines na galit sa lahat ng nakaupong administrasyon. Anyways, sige go. The Catholic Church, at least the Catholic Church ha, kasi I cannot speak on behalf of other churches or religions. Pero the Catholic Church actually promotes, no, and teaches, advocates for a quote unquote beneficial separation, no, where the church focuses on spiritual authority again, yung idea ng two swords theory, no, and the state on the temporal power. Pero it does not mean na walang coincidence, walang tagpuan, no. They have to cooperate for the common good. And most of the things ay para sa common good kasi kaya nga nag-i-exist ang estado, eh, para sa common good, 'di ba? So the church can ano, can intervene in the sense na, the church must serve as somewhat like the conscience of the state, 'no? Kanina na-invoke mo yung tinatawag nating separation of powers 'no, ng estado. Yung judicial, yung, yung yung legislative, yung executive 'no, yung tinatawag nating balance, check and balances 'no, na tinatawag. Now, yun within the state.
paano ngayon yung estado mismo? I think the counterbalance to check and balance the state o the temporal sword na tinatawag 'no, we use the medieval terms, ay yung spiritual sword, which is the spiritual, the moral authority of the church 'no. What comes to mind as an example, remember we have done our mini series sa Just War Theory 'no, and of course, these past few days after nun, nagkaroon ng, very public spat between the US President Donald Trump and the Holy Father, you know. And then some Catholics, American Catholics, who were on the verge of what is termed actually by Pope Leo the 13th, hindi 14th, as the heresy of Americanism. Parang nag sila na, ako, hindi ano ako, Katoliko ako pero hindi ko napapa si Leo, parang gano'n 'no. So parang mas importante yung aking ano, pagiging Amerikano, yung aking loyalty sa pangulo, ganyan, ganyan. Ang comment ni Bishop Barron, napakaganda nung comment niya. Sabi niya, "The fact is that 'no, na iwasan natin yung kasi ginamit ng ibang media yung ano, eh, yung away para parang ipakita na, so ang bida ay ang papa, ang kontrabida si Donald Trump o kaya baliktad, 'di ba?" Sabi ni Bishop Barron na, "No, actually, yung just war theory, to understand that, you have to understand that the role of the church there is to be the one to advocate for peace, the one to question the state if that war is really justified. The one who should answer that, who should listen to that is the state. No? So hindi politiko ang papa at hindi rin pari ang pangulo. Parang ganun yung ano yung idea na sinasabi ni Bishop Barron. And that should apply. Lagay natin sa Pilipinas. Ay sige pre, ikaw muna. Tama yun, para mag-ano bago tayo pumunta sa Pinas. Ang ganda nun kasi nga, ah, ang dapat mag-justify kung just ito yung nag-e-execute hindi yung simbahan. Kasi ang Exact. lumalabas, sige, Katoliko lang ako kapagka ano, kapag lahat ng mga tala ay nag-a-align sa aking paniniwala. Hindi gano'n. Kasi kung gano'n tayo matagal na nag-iba yung simbahan. Kasi ang daming mas matatalino sa atin, imaginin ninyo ang daming mas matatalino sa atin, ang daming mas charismatic sa atin. They could have, um, if that's ho if that's our standard, yung mga naging ano natin, yung mga naging past leaders natin and the states 'no, back then, madali na nalaman ng simbahan. Pero yun nga, eh, it's the church who reflects on what's going on, 'no? Siya yung nag-i-scan, eh, ng environment 'no, na, "Teka, ang just war ay may ganito." Yun nga ang ano, ang unique, eh, kasi nauna tayong mag-discuss nung just war theory, 'no, nung pagputok pa lang 'no, hindi pa yung nagsagutan sila, eh. Hindi well, sabi naman ni Pope hindi daw siya sumagot, hindi siya nakipagdebate. Pero the point is yung sinasabi ni ano, hindi lang ni Donald Trump, eh, kahit nung mga conservatives ng Canada, kalimutan ko, eh, si Mike Johnson yata yung pangalan. Sa Hindi Canada, daw si ano, Olivier. Polivier, oo, Polivier. Hindi daw naiintindihan ni Pope Leo yung just war theory. Eh, sa ano, fun fact, eh, kung hindi niyo pa napakinggan yung ating ano, yung ating episode kay Pope Leo, siya ay Augustinian na friar, decades na siyang Gustino. Tapos nag-lead pa siya for a decade din yata, 12 years. Naging prior general siya ng buong Augustinian family sa buong mundo. At yung author o yung nag-invent nung theory ng just one ay si Augustine. Kaya Diyos ko naman, kung merong hindi nakakaintindi tayo yun. Kasi hindi tayo authority kay Augustine. Pero them, no, naka-experience ako niyan 'no, Augustinian studies, like other religious congregations, meron silang specialization.
to really study the mind of their founders, the 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 style 'no, yung mga literary style pa nga minsan 'no. Halimbawa kay Francis de Sales, kay Augustine, kay Francis of Assisi 'no, may dami nandun, daming mga resources 'no. Tawag nga ng mga Franciscan yung omnibus of sources. So yung Legenda Mayor, Legenda Minor, may Little Flowers, et cetera. Um, ano yun, I digress 'no, pero it's just so funny. Ito yung sinasabi ko 'no, na punto ko din 'to, madaling magsabi nung separation of the church and state kapag yung simbahan yung nagre-react. Pero 'pag yung politicians, for example, they are speaking against the church 'no, they are attacking 'no, the person and the mission of the church. Bakit parang walang nagre-react na, "Teka, uy sobra kayo, mali din 'yan, dapat hindi kayo ganyan." 'Yun ang gusto ko sabihin. Sige nun, ikaw kung ano. Hindi, as I was saying 'no, so yun yung ano, yun yung sa US. Lagay natin ngayon sa ano, sa Philippine context 'no. Pero before ano, may naalala lang din kasi ako, para lang din maano, may-connect natin dun sa last na episode 'no. Kasi itong pinag-usapan natin ngayon, yung separation of church and state, 'di ba pinag-usapan natin last episode yung heritage, at least yung colonial heritage ng Pilipinas 'no. Well, mas nag-focus tayo sa Spanish, pero nabanggit ko doon na meron din tayong mga minana sa mga Amerikano. This is one of these 'no. Kasi as you know, mayroong separation na medieval idea ng separation ng two swords theory nung panahon ng Spanish colonial era. Pero yung idea na dahil nga wala pa noon ng canon law ng 1986, 84 rather, na enforced. Ibig sabihin nung panahon na yun ng mga Espanyol ay puwedeng magkaroon ng ano, at kadalasan mga pari, mga praile ang may hawak ng political power sa ano, special sa mga probinsya 'no. In fact, nung dumating yung ano, First Republic, yung Malolos Republic, part yun, nasa constitution na magkano yung isusuweldo sa mga pari. Well, mga aglipay na pari, hindi Catholic. Kasi parang ginawang ano yun, state religion yung ano, yung IFI. Pero nung dumating yung mga Amerikano, yan yung namana natin. Kaya nasa atin na yun. So, para ma-connect lang natin dun sa ano, dun sa last nating episode. Pero what I was saying is that yun yung example nung sa US ngayon, latest example 'no. So, kung i-apply natin yun sa Pilipinas, what I'm saying is that the church is justified to be a voice of the conscience of the people, o of the state. Kaya hindi dahil may political bias kapagka may narinig kang isang obispo, isang pari na nagde-denounce ng corruption, ng murder 'no, ng, um, anything na against sa life 'no. Oo, may ilan na siguro magne-name sila. Ibig sabihin kasi malala na yun, eh, pagka magne-name ka na, magne-name drop ka na, ito ang ano, ito ang evil na ginagawa ni ganito, ganyan, ng isang pulitiko. Yun ay bahagi ng evangelizing mission ng simbahan. Hindi niyo puwedeng tanggalin sa aming mga pari yun, 'no. Now, the other thing na oo, yun, pagka yun ang narinig ninyo puwede ninyong i-ano, ay hindi kami puwedeng makisawsaw in the sense na hindi puwede isang araw, isang Sunday halimbawa tapos nag-homily ako, sabihin ko sa inyo na, "Oh, ang iboboto ninyo sa susunod na eleksyon ay si Mayor ganito dahil siya ay laging nag-a-attend dito 'pag may piyesta." O kaya kahit wala akong sabihin, pero imbes na magsuot ako ng aking habito ng clergyman man o ng sutana na 'yan ang nasa canon law na dapat na suot namin lagi, lagi naming suot dahil uniform namin. Well, sabi sa Pilipinas ng ano ng CBCP is either clergyman, sutana, or at least polo with a cross, 'no? Kasi nga parang polo barong, I mean. Polo barong, hindi polo lang, Polo barong with a cross kasi associated na raw ng mga Pilipino yun na, pagka gano'n pari yan, parang gano'n. Eh, maraming pari hindi na nag-ano, 'di ba?
Eh, ano rin 'to, self-reflection din sa aming mga pari. Maraming pari hindi na nagsusuot ng uniform, tapos ang suot mo, eh, t-shirt tapos malaking picture nung pulitiko o ng political party. Yun, call us out. Kasi hindi lang dahil yun ay partisan, lumalabag din kami sa canon law. Both kasi hindi kami nagsusuot ng uniform namin, and second kasi bawal kaming maging well, hindi naman yung pagiging member ng political party. Pero in that sense medyo nagbabrush na kumbaga kami sa limits ng canon law, 'di ba? Call us out kapagka gano'n. O kaya simbahan, parokya, kita kang may poster ng isang pulitiko, yun, call us out, 'di ba? Now, paano naman kasi nabanggit mo kanina rin sila, paano yung mga tinatawag nating servant leaders, yung mga lay na volunteers, kasi yun naman talaga yun, volunteers ng mga parokya na involved din kumbaga sa political activity, 'no? We know this very much kasi as you all know, yung parokya na pinanggalingan namin ni Russell, well, it's not a secret naman. Marami sa mga servants doon ay ano rin, they are working sa iba't ibang bahagi ng local government. Not as civil servants, na mayroong ano ng CSC, rather as political appointees karamihan, 'no? And well, ang mother ko ay hindi servant sa parokya pero ano rin siya, political na employee, hindi siya civil servant. Political employee rin siya ng local government. Pero ngayon, paano mo iba-balance 'yun kung ikaw ay isang, lay volunteer ng parokya, 'no? Diyan papasok again yung um, yung wisdom nga ng simbahan, 'no, medieval na idea pa nga 'yun, eh, nung two swords theory, 'no? So, okay, go. Wala namang masama, tatrabaho ka para sa gobyerno, eh, tapos maglilingkod ka sa simbahan. Ang daming mga pulitiko, sa ano na lang, sa Taguig na lang, maraming mga konsekal lang ano, ang mga lektor, mga lay minister, 'di ba? Walang masama dun, go lang. Gusto nilang lumabas sa prosesyon, go lang, oh. Basta have the decency, that's the term, decency, na ihiwalay mo, 'no, na kapag ikaw ay nandoon sa confines ng simbahan, ng parokya, nandun ka as a servant, servant leader, 'no, not as a politician or rather as an employee of the local government, 'di ba, ng munisipyo man 'yan, ng barangay man 'yan, 'no. So, ihiwalay mo kumbaga kung hangga't maaari, kakayanin mo, hiwalay mo. Kung hindi mo kayang hiwalayin, then you should have the humility to accept that and say na, "O sige po, Father, habang ako ay nasa gobyerno pa, eh, hindi po muna ako mag-a-active, ha. Okey lang po ba? Babalik na lang po ako kapagka ano, pero hindi ibig sabihin na ayaw ko sa ministry." Or baliktad, na talagang gustong-gusto ko yung ano, hindi akong mabubuo kapag wala ako sa ministry. Pero ano, eh, tawag dito, hindi ko mahihiwalay yung aking ano, eh, political identity. Eh, baka kailangan ko i-give up yung ano, 'di ba? So, it's, matter of balance din, eh, 'no? Balance 'yun, and that's called and prudence. maturity. Maturity, exactly. To be mature enough, to be prudent enough para magkaroon ng balance. Kasi the church, the parish, especially the parish is not a political headquarters. The parish should be a home for all, 'no? Kahit magkaiba tayo ng political ideology, ay pareho tayong ano, puwedeng magsimba sa isang parokya, 'no? Ngayon 'pag ang pari marinig mo, i-criticize niya yung isang, policy, 'no, tapos parang ano mo ay parang parang pinaparinggan yung partido namin, parang pinaparinggan yung ano, yung aming ano, pulitiko, 'no. Kailangan mo diyan unang anuhin, saan ba nanggagaling si father? Siya ba ay dahil pinepersonal niya, meron talaga siyang political agenda, o baka naman kasi talaga siya ay nagiging konsensiya lang natin, 'di ba? Remember, sabi ni Saint Augustine,
Kasi lagi tayong nag-aano diyan, nabanggit mo kanina Sel, eh, naglalaro tayo dun sa batas, hindi kasi legal kasi, eh. So, go tayo. Remember yung City of God, 'di ba, na mas mataas yung spiritual, gano'n din ang batas. We have laws codified for the land 'no, temporal laws. Pero not all of those laws are moral and not all that is moral is codified in the law. In fact, Saint Augustine will say na kapag nagko-contradict yung codified law, ito baka mag-react si Russell mamaya kasi mas ano si Russell sa constitution tsaka sa law. Pero pagka yung codified law ay nagko-contradict sa moral law, sa divine law, then the divine law trumps. Yun ang mas importante. You follow the divine law. No? Kunwari, sabihin ng ano, kinabukasan, legal lang abortion. Okay, legal yun. So, pwede na natin gawin? No. Kasi legal yun sa temporal law, pero hindi yun legal sa ano, sa divine law. At mas importante yung divine law. It always triumphs. Kaya, gawin natin mas practical. So ngayon, maririnig mo na parang pinaparinggan yung iyong political party, pinaparinggan yung iyong politiko, no? If you really love that politician, that political party, you must also accept na hindi lahat ng kanyang mga sinasabi, ginagawa ay perfect, no? Kasi pagka gano'n, idolatry na 'yon. Pero kapag na-accept mo na, "Ay teka, medyo tama rin yung sinasabi pala ng simbahan 'no. Ito lang din yung hindi ko gusto dito sa pulitiko ko." 'Di ba? He thinks that that's a more healthy na ano, at mas mature na democratic, participation, 'no? So 'yan lang yung aking mga ano, practical suggestion. One more practical suggestion pala. Ito more on especially sa mga parokya, 'no? Hindi lang parish priests, especially ito sa mga ano, sa mga lay volunteers ng parokya kasi kadalasan kayo ang mga nag-o-organize ng mga upuan, seating arrangement kapag may mga malalaking events, piyesta, ganyan. 'Pag may mga pulitiko, it's okay, tama naman by ano, protocol, 'no, na especially kung kailangan nila ng security na mag-reserve kayo sa kanila ng lugar. Pero as much as possible, 'no, dahil nga tayong lahat ay pantay-pantay pagpasok natin sa simbahan. Kahit kaming mga pare, ang pinagkaiba lang dahil pare kami, so kailangan nasa altar kami, 'di ba? So, ang aking suggestion, 'pag may pulitiko, so laiki 'yun, sisimba, kasi gusto niya magsimba, hindi dahil gusto niya well, we assume na hindi dahil gusto niyang magpa-picture. Then na hindi kailangan na magkaroon siya ng ano, ng very conspicuous na place, 'di ba? Kung kailangan by protocol kasi kailangan niya ano, may security siya dapat kasi malay mo senador pala ng republika 'yun, o 'di ba ibig sabihin may security talaga 'yun. Kasi baka kung anong mangyari, o 'di okey, reserbahan ninyo ng ano. Pero hindi yung may special pang mga upuan, may special pang ano, 'di ba? O kaya ito naman especially sa mga pari, ang misa ay ano, ay para sa Diyos, 'di ba? So, ibig sabihin kahit na piyesta 'yan, kung gusto ninyong pagsalitain yung pulitiko para i-address yung mga tao, do that outside the mass, not inside the mass. Dahil lang sa loob lang ng misa dapat ay yung misa. Abuse na nga yung mga ano natin, mga announcements natin, eh. Pero okey lang yun, wala akong sinasabing masama dun sa mga announcements natin. Pero ano na ngayon, in that sense, abuse na nga yun, eh. So, hindi mo na kailangang bigyan ng space yung pulitiko na mag-address doon na parang gumagawa siya ng eulogy, 'di ba? So, those are my ano, my ideas lang, suggestions lang naman. Ayan, oo, at, interesante nung kuwentuhan natin. More than ano na, more than 1 hour na rin. Gusto ko lang mag-ano, i-clarify and i-correct yung sinabi ni ano, ni Lennon kanina na, ah, divine law trumps. Kasi baka mamaya mga hardcore supporter ni Donald Trump, yung Trump dun ay prevail. Baka kasi sabihin niyo si Trump ang divine law, may mga gano'n ng mga MAGA fans. Although I have well, I have some, friends, very good friends na
they believed in Donald Trump 'no, pero when it comes to the faith, they set the line na, sige I Yan. still believe in your campaign sure, pero teka OA yan, OA yung awayin mo si Pops kasi hindi kami inaaway, kino-correct ka lang tama. Anyway, that's my ano, ang aking pole lang. I have 2 points too, for Lennon. Number one, yung relationship to priests, call us out. Ang tanong, magpapa-call out ba kayo? Kasi, um, kasi sa experience ko, putang-ina, hindi pa ako nakapag-call out na hindi ako nadali, eh. Kasi kasi may pagka-fanatics na rin tayo sa mga communities natin, eh. Kailangan natin ding aminin yun. It's a good thing 'no, I remember, nung tatay-tatayan namin si Father Mark, every time may mapansin kayo sa simbahan, you pray for the church, you pray for the priest. It's okay, it's good. Ako, I believe in that 'no. But it's not only praying, we have to do something. Oo, ganda ganda ng pagkakasabi mo dun pre. We don't use the parish of our communities as political headquarters. Hihiwalay. Kung gusto mo sumali diyan, go. Pero don't exploit your spiritual authority kasi yung sword mong yun, sa two swords, may specific function lang yun. Kapag rinich mo yun, you're also sinning, I would like to believe you're also sinning against God. So yun ang una kong tanong, papa-call out ba si father? Kasi kung hindi, walang mangyari. Eh, sabi mo, mga preaching, ganda yun kasi tama ka nga naman, eh. Ang ganda actually nung reflection na yun. 'Pag kinol out ni father ang politician mo, isipin mo hindi yun dahil si father ay nasa kabilang partido, but rather si father kasi ay nagde-deliver ng gospel 'no, ng message. Katulad nga nun, halimbawa yung iniidolo mo, sorry for the word, halimbawa yung sinusuportahan mo, he is pro, he or she is pro the culture of death halimbawa, abortion, death penalty, euthanasia, eh, alam mong hindi yan ang ano ng simbahan, stance. Instead of getting offended na, ayoko na nga maging Katoliko kasi kupal naman yung pari namin. Hintayin ko na lang may ma-assign na ano, cool na pare. Hindi gano'n, hindi gano'n. Siguro ang ideal dun, isang ideal dun, you enter into dialogue with the priest. Father, curious lang, honest question, how come na nasabi mo ito sa preaching mo? And malay mo 'di ba tulad ni Jesus dun sa dalawang ano, disgruntled na miyembro ng alagad niya, papunta sa Emmaus, inopen niya yung scripture sa kanila habang naglalakad, eh. Kasi hindi pa rin nila yun maintindihan 'di ba until sa Eucharist na. Parang gano'n din 'no na, di enter into dialogue kasi sayang naman utak natin, binigay ng Panginoon tapos di natin gamitin, 'di ba? Yun ang one ko, kung magpapa-call out ba si father. Number two, kung may maturity naman si lay leader na umalis. Kasi nung bata-bata kami ni Leno meron diyan isa, eh, ngayon mataas na posisyon niya doon. Pero nung nagsisimula pa lang siya, pagka lector and commentator kasi yun, eh. 'Pag siya matatapat na commentator kahit hindi approve kasi dati ina-approve ni Father Orlin yung announcement, eh. Pipirmahan niya yan kaya sa dulo laging meron yan, lubos na gumagalang at nagpapasalamat. 'Pag siya ang commentator hindi niya binabasa yun, i-a-announce niya, meron pa job fair si ano, si ganitong ano, politician. Tapos kailangan lang pasa lang kayo ng ID during the mass, 'no. Eh, tayo naman batang-bata pa kami, hindi pa namin alam yun na hindi pala puwede yun. Magkaroon ng maturity na, oo nga naman, ihiwalay ko 'to. Kasi it reflects, eh. Ang sinasabi ko dito kaya ko yan tinutumbok, it's one thing to pray for us all, what we do, for the persons of the priests, for their intentions, pero we really have to strike a balance, we really have to do something. Hindi ko alam kung saan, sa seminary formation ba, sa ongoing formation of priests ba. Kasi to be frank 'no, I mean si Lenong kasi, ayun magkaibigan kami tapos
ito ang wavelength namin. I mean, we can support, we can praise kung sino man nakaupo, we can rebuke them. Minsan kapag sinapian kami ng katalinuhan puwede naming gawin in a witty way 'no, pero many of older generations na pare, they don't like it, like all out. Iba nga mumurahin ka pa, eh, "Putangina sino ka para" 'di ba, may gano'n pa minsan. May kilala akong gano'n, eh. Eh, paano 'yun, 'di ba? Tapos sasabihin pagka kinall out mo kukunin na 'yung army ng mga supporters niya tapos he will use them to turn against you. Bastos 'yan, wala kang respeto sa parents, eh. Hindi naman perpekto si father. Kaya nga isang ano ko diyan, practical suggestion, what if mag-stick tayo sa gospel at hindi sa mga nararamdaman lang natin, na isang araw naglalakad ako nakakita ako ng bata ta's tangina hindi naman connected sa pagbasa. Ay sorry sir bumura tuloy ako. Kasi nakakalibadbad kasi yun, 'di ba parang isang araw, minsan imbento pa, tapos ang layo ng punchline. Ano, 'di Recent ba? experience ba yan? Parang ano, parang Parang totoong-totoo yung ano, oo, totoong-totoo kasi 'to pre kaya ako naano, eh. Siyempre hindi mo mako-call out yun kasi 'pag kinall out mo na father parang wala namang tama sa gospel of the day yung ano mo sir, father. Siyempre mamasamain niya yun 'di ba, parang kapal naman ng mukha mo nag-aral ako ng 10 plus years sa ano, sa semenaryo 'di ba? Sino ka ba, lay ka lang, lalo pa 'pag ano 'pag pinersonal ka pa, dati ka ngang seminarista hindi ka naka-survive, eh. Ako pa kaya 'di ba mga gano'n. So, pupunta na sa ano, magiging nasty na yung kuwentuhan 'di ba? Pero kaya ko yan nilagay dito sa dulo kasi alam kong yung iba hindi niyo naman napakikinggan 'tong part na 'to. So, at least na narinig niya yung legal, yung constitutional. Eh, kasi ito mga social commentaries din 'to 'no, patuloy tayong nagre-reflect sa identity natin bilang Pilipino. Although yan bilang Pilipinong Katoliko naman yan, partikular na masyado. Pero yun nga, yung identity natin ko-connect ko lang dun para hindi naman mawala sa mismong mother topic ng series na 'to. Bakit tayo fanatics? At sa tingin ko yan ang maganda nating pag-usapan sa next episode. Bakit may tendency ang Pinoy maging panatiko? Sa relihiyon man, sa politika man, sa entertainment industry, mukhang dapat i-invite ang natin si Doc Luca kasi parang psychological yan, eh. Sige, sige oo, maganda kasi yan. psikolohiyang Pilipino naman 'to. Bakit meron tayong patronage politics? Bakit gusto natin may mga nagsusulong ngayon sa social media na mula 2028 hanggang 2060 isang apelyido lang ang magpepresidente. Bakit may gano'n talong pananakot? Oo, lahat ng anak hanggang ano daw. Bakit may gano'n tayong ano, klase 'no o nibel o level ng pangkilig sa isang taong hindi natin kilala. Unlike other, countries o other cultures na, "Teka, prove yourself first." Ngayon hindi, apelyido mo kung ano 'yun, lisensya mo na 'yun para mangurakot or kung maglingkod sa bayan kung 'yun ang gusto mo talagang gawin. So 'yun ang ating pag-uusapan next episode. Pero just to close din, to offer some humble suggestions, um, sa usapin ng separation of the church and the state. Maraming mga bagay na hindi makukuha sa debate, hindi makukuha sa palakasan ng boses, paramihan ng pera. May mga bagay na makukuha natin sa pagluhod, sa pagdadasal. 'Yun ang mahalaga, 'yun ang wisdom ng konstitusyon 'no, na hindi 'yun matanggal sa atin. Hindi 'yun tapak-tapakan ng mga makakaupo na leader 'no. So, instead na gamitin natin siya as weapon against the state or the church 'no, we cherish it siguro as a treasure na, "Shit, dahil pala doon sa provision na yun kaya ako malayong makapagsimba." Kasi sa ibang lugar bawal yun, kukulong ka, magsimba ka lang, magsuot ka nga lang ng krus, eh, kukulong ka na, eh, 'di ba? So, instead of being too fixated on the term na separation, bakit hindi tayo mag-focus dun sa wisdom na bakit bakit sila kailangan separate? Kasi
ano sila, hindi sila mapaghiwalay kung tutuusin. And, it takes some discernment 'no, to see saan ba yung linya ng separation. Yun, marami kami nakuwento, marami akong nasabi, pero mas ano, kung na-enjoy ninyo yung exposition ni Father Lennon dun sa historical underpinnings, napaka-rich 'no. Sana na-enjoy niyo itong episode na 'to at, hopefully more episodes like this 'no. Kung nagustuhan man ninyo ito, feel free to send us a comment o kung may violent reaction kayo na parang, "Hindi, mali kayo, tamang usapan, ang tama lang ay si tatay." Halimbawa gano'n, comment niyo lang at, pagtutulungan namin kayong mga magko-comment dun na tayo bangayan sa comment section. Joke lang yun. You know our socials, kung medyo shy type kayo at may tanong o suggested topic kayo, tamang usapan podcast@gmail.com. Kung natuklasan na ninyo yung vast na power ng internet, may website kami, may YouTube channel kami, may TikTok kami, meron kaming Instagram, may Threads din at saka merong Facebook. Feel free to send us a message kasi alam niyo naghahanap kami ng kakwentuhan. Pansin niyo 'di ba yung nakaraang episode may mga kakwentuhan na tayong dun. Eto, intimate na nakuha namin ni Lennon 'to kasi galing sa mga experience namin dun sa Bikutan. Ah, minsan kasi naging ano yan na, um, hardcore supporter sa South yan si Lennon kasi na-assign sa Cebu yan, eh. So, nasasaktan siya kapag mga usapang, tatay yung ano, yung kasi kuwan yan minsan siyang sumuporta dun. Ngayon, ewan ko kung anong nangyari na. Hindi, joke lang yun, ano yan, since ano, since 2016 kuwan ah malapit ng ma-red tag, hindi joke lang. So yun, yun muna tayo. Pero yun nga ang subukan natin kung hindi man next episode agad, pero isa yan talakayin nga natin yan. Kung baka naman kaya hindi natin maintindihan yung separation of the church and state. Hindi natin ma-appreciate o maintindihan yung pagiging Katoliko natin sa pagiging Pilipino natin. Kasi meron tayong fanatic mentality o fanatic psyche. Kasi, may mga Bilman yan, may Noran yan 'no, may mga DDS, may mga, ano ba yun, Dilawan, Dilawan ang tawag ano? Ano pa yung sa kay ano, kay president ngayon, ano ba ang tawag nila? Hindi Loyalista? ko rin alam ano. Loyalist, loyalist pa nga 'no, loyalist. So yun, ah, hanggang sa muli. So, kita-kits at, magsama-sama ulit tayo sa susunod episode on our Filipino identity. Muli po, ito si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang tamang usapan. Usapang may tama. Bye-bye. Ayos, ayos.